Dahil doon ay nagkaroon siya ng bagong kaibigan sa katauhan ni Gwen na isang travel agent. Ibinahagi ni Jessica ang kanyang saloobin na hindi sila nakakagala sa malayong lugar bilang pamilya. Hindi niya gusto ang ginagawa ng asawa na kontento na sa buhay nila sa Buffalo. Sumunod na eksena ay makikitang namimili si Dan karga si Max. Napansin niya ang kahina-hinalang galaw ng isang lalaki. Naging maingat siya sa pagkilos. Ilang saglit pa ay inatake siya ng lalaki. Mabuti na lang ay nadepensahan niya ito kahit pakarga-karga niya si Max na tuwang-tuwa pa sa nangyayari. Mahusay na nazalag at naiwasan ni Dan ang bawat pag-atake ng lalaki. Di nagtagal ay nagawa niyang mabugbog at mapatahimik ang bandido na ikinagulat ng mga taong nakakakilala sa kanya. Nagmadali siyang umuwi ng bahay upang kuhanin ang nakatagong baril, gamit, at maraming pera. Agad niyang tinawagan ang dating kasamahan na si Obi upang gawan siya at pamilya niya ng bagong pagkakakilanlan na nagpapahiwatig na nasa panganib sila. Hinala ni Obi na ang banta ay galing sa dating amo ni Dan na si McCaffrey. Pinayuhan niya si Dan na lisanin niya ang tirahan sa lalong madaling panahon. Si Dan pala ay isang dating assassin at inilihim niya ito sa kanyang pamilya. Malamang ay natuklasan siya ni McCaffrey dahil sa picture nilang mag-asawa sa karnabal. Unang sinundo ni Dan si Nina sa meeting ng mga editor. Doon niya natuklasan na 3 months nang tinigil ng anak ang pagiging editor. Nang suhulan ni Dan ang dating ka-orgmate ng anak ay binisto nito ang kinaroroonan ni Nina. Natagpuan niya ang anak sa ilalim ng bleachers. Nagalit si Dan na tinalikuran ni Nina ang career niya sa journalism, ngunit wala na silang oras upang pagtalunan ito dahil kailangan nilang